sa anomalya sa flood control. Dapat bang gawing state witness ang kontraktor para mabunyag ang katotohanan? Ayan, partner. Ano ba ang opinion mo, KPL at partner Bisdak at ang ating mga viewers? Anong mga opinion ninyo? Makisali po kayo rito ngayon sa ating talakayan. Partner Bisdak? Exactly. Kailangan talaga magiging state witness itong mga kontraktor. Ang tatanga naman yung mga nakaupo ngayon sa Senado. Ang bububo eh. Di ba? Oh? Ngayon, yung corruption issue kasi ngayon, hindi man yan, parang kontraktor lang yan ang gumagawa. Tandaan ho ninyo. Tandaan ho ninyo. Ang kontraktor ito lamang ay instrumento para magkaroon ng kickback itong mga mambabatas kongresista, no? Diyan sa Kongreso at Senado. Ngayon, kung gusto mo malaman ang lahat ng katotohanan, wala ka ng ibang pwedeng tanungin kundi yung kontraktor. Dahil ang kontraktor ang may alam sa kung ano ang nangyayari. Ang kontraktor ang may alam kung sino yung mga kongresista humihingi ng kickback, kung sino yung mga DPWH official yung humihingi ng kickback, kung sino yung mga bagman ng mga kongresista, sila ang nakakaalam. Kailangan talaga magiging state witness kasi sa kanila manggagaling yung lahat ng impormasyon, lahat ng dokumento para matukoy ang mga demonyo, mga mastermind at pinaka-mastermind sa pangungurakot sa gobyerno. Wala nang iba. Ito, mga kontraktor, nagiging kasangkapan. Una kumita sila. Nagkaroon sila ng pira sa kaban ng bayan. Pero paano po natin malaman yung pinakaulo nito kung i-discourage natin itong mga kontraktor na hindi natin tanggapin na sila magiging state witness? Saan kahanap ng impormasyon? Saan kahanap ng ebidensya? Pipigain mo. Ano siya kakanta? Wala nga siyang proteksyon. What for example, ikakanta ko si Martin Romualdez. Saldi ko, ikakanta ko si Bongbong Marcos. Yung kasiguraduhan ko na pag ikanta ko itong mga gago na ito, ay safe ako. Ay secured ako sa buhay ko. Kung hindi ninyo ako ilalagay sa state witness, protektahan po ako ninyo. Sa tingin nyo ba magpakamatay na lamang ako dito? Hindi. Hindi po pwede yan. Walang mga kontraktor na lalapit sa Blue Ribbon Committee ng Senado ngayon under itong bago na ngayon, Tito Soto at si Lacson, kung itong si Diskaya ay i-discarrel nila at hindi nila gagawing state witness at hindi nila ipaglaban na gawing state witness ng Department of Justice, si Diskaya, so anong mangyayari sa hearing? Sarswila. Gawa-gawa na lang. Kwento-kwento na lang. Hanggat sa matabunan ang pangalan ni Martin Romualdez at Saldico na nauna nang nabanggit ni Diskaya, kumanta na nga eh. Saldico, Romualdez, mga kongresista at mga DPWH official, hindi pa ba ito enough na pwedeng gawin sa state witness? Sabihin na lang natin na half-half lang yung kanyang sinasabi. Hindi, ilagay mo sa state witness, bigyan mo ng assurance, ikanta mo lahat kay sinong Poncio Pilato, 100% ilalagay ka namin sa witness protection program. Paano yan kakanta? Paano yan sasabihin lahat? Ngayon pa lang, dinidiscourage mo na kumanta yan. Hindi yung mga kontraktor, yung mga kontratista, imbis nakakanta po sila, no? Imbis nakakanta po sila at magsabi ng katotohanan kung ano ang nangyayari, hindi na lang. Ano gagawin nila? Magsilayas na lang sa bansa. O, lalayas na lang ako. Putsang ina, itong Senado, wala naman palang kwenta, walang mga bayag. Under lang pala ng mga kongresista. Kami, yung ikakanta namin, mga kongresista. Nasa Kongreso yung mga buhaya, ikakanta namin dyan sa Senado, pero kayo dyan sa Senado, Senate President, pati yung bugok ng mga Blue Ribbon Committee na bago ngayon, ay luluhod pala kayo sa mga kongresista, bugok kayo na lang, bahala na lang kayo sa buhay, at aalis na lang ako, tatakas na lang ako, pupunta na lang ako sa ibang bansa, pupunta na lang ako sa Sabah, Malaysia, doon na lang tayo maghabulan, dahil ayaw nyo naman kami gawing state witness, yun ang nasaklab yan, partner. Oo, partner. Partner PL, ikaw. Partner, sayang yung nasimula ni Congressman Rodante, Congressman Senator Rodante Marcoleta, mga partner dito sa nung siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sayang, partner, nariyan na yung Diskaya eh. No? Correct. Willing nga sila na maging state witness, kaso yung itong isang nagmamagaling dyan na senador na si
Mm. school bukol, ayaw niya namang gawing daw state witness, mga partner. Yun nga, tulad nga ng sinasabi mo, naghahanap sila ng whistleblower. Naghahanap sila ng ng magpapatunay na totoo itong mga pinangalanan sangkot sa korupsyon. Ngayong nariyan na, ayaw naman nilang tanggapin, partner. So, ang problema, wala sa kahit anumang sa kahit anumang komite na nagpapatuloy na nagsasagawa ng investigasyon dito, kundi nasa pamunuan na yata mismo ng Senado ang problema, partner. Kasi nung hindi pa nagpapalit ng liderato ang Senado, okay naman, wala namang problema eh. Kaunti na lang, partner, malalaman na ng tao eh. Maitutumbok na eh. Mayroon ng kumpletong detalye kung sino talaga itong mga sangkot. Kaso biglang nagpalit ng liderato, mga partner, doon na diskaril. Correct. Doon na diskaril ang investigasyon dyan sa Senado. Palibasa kasi, nakakapagtaka itong isang senador dyan, partner, parang tuta yata ito ng isang congressman lang na mas mababa ang mandato kontra sa kanya. Yan lang, partner. Ako naman, partner, karapat-dapat talaga na maging state witness ito kasi nga, una, hindi pa naman ito convicted, Kasi kung compare naman doon sa mga nauna na nating nakita at napanood, ng mga ginawa nilang investigasyon dyan sa Quadcom, mismong mga hardened criminal, ini-entertain nila dyan. Mga convicted po hindi lang ito basta convicted, hardened criminal po ito. Andyan po, ginagawa nilang credible witness. Di ba ga, kung pag-uusapan yung pinaka-credible witness, abay dito na lang ako kay La Diskaya dahil kung tutuusin, sila Diskaya, hindi pa sila convicted. Kung sakasakali man mayroon silang nagawang pagkakamali, hindi na sa atin, hindi dito kasi si Boyeng yung isa sa tumatanggi at nagbibigay pa siya ng requirement eh. Ang binibigay niya ng requirement, kailangan pa daw magsauli muna ng pera. Anak ng teteng naman talaga So, kung ganun pala ang gusto mong gawin, Boyeng, di gawin mo na rin doon sa ibang mga pinalabas ninyo mga bilanggo. Ibuhayin nyo rin yung mga pinatay ng mga bilanggo na yon. Kasi ganun pala eh. Ganun pala yung ginagawa ninyo, di ba? So, ito ang hirap dito sa atin. Ang nakikita kasi natin dito, mga partner, pag itong si Diskaya, una na nila itong pinatunog ang pangalan nito, hoping sila, o gusto nilang papuntahin doon na Duterte ang unang naratibo na gusto nilang itong papuntahin doon. Ito kaya kung si Diskaya talagang dinikdik nito at puro Duterte ang sinabi doon. Halimbawa, okay, pulong, okay, lahat ng mga dinikdik nito puro Duterte. Sasakyan yan. Sa tingin nyo kaya hindi nyo ito kagad kinuhang state witness, mga kapartner? Malamang. Malamang. Yun ang ating problema dito. Kasi nawawalan tayo ng tiwala dahil alam naman po natin na ang nakafocus ngayon sa investigasyon at nasa limelight ngayon ng ganitong kalaking corruption, bahang-baha na corruption sa atin, itong administrasyon, pero gusto nilang dalhin sa nakalipas na administrasyon. Napaka-unfair. At ang akala nila, walang pakiramdam at hindi nakikita ito ng taong bayan. Ito, babasahin ko lang, partner, bago ako ibigay ko sa inyo. Sabi rito na Efren Anino Gihelde, ang kontraktor ang totoong witness kasi ang kontraktor ang magbibigay ng pera sa congressman, which is tumpak. Sino pa ba ang dapat na maging credible state witness? At bakit mo bibigyan ng napakabigat na criteria, clarification, or qualification para maging state witness? Paano pa tayo magkakaroon ng nito? Paano pa natin makikita kung sino talaga ang totoong mastermind? Mga ka-partner. Partner Bisdak. Kasi ganito kasi yung nangyayari, tingnan mo contractor, contractor to DPWH official, DPWH, tapos contractor to Kongreso. Laging nakakonekta itong Kongreso, mga mambabata sa contractor at DPWH sa contractor. So ngayon yung nagbibigay ng kickback, ang nagbibigay ng kickback yung contractor, sino ang bibigyan? Yung DPWH official at yung mga kongresista. At lumalabas nga sa sinasabi ni Diskaya, ang lumalabas na tumatayong bagman
ni Saldico ay mga DPWH official. So yung DPWH official, sila yung bagman ng mga mambabatas na kumukuha at kumukobra ng pira galing sa mga kontraktor. So ngayon, sino po ang magsasabi niyan? Kung hindi ninyo kukunin ng mga witness itong mga diskaya, saan ka kukuha ng Correct. state witness? Sino yung Correct. hahanapin mo? Alangan naman si Ninyo Barsaga. Hanapin mo si Ninyo Barsaga. Babayaran. Maghanap tayo ng bayaran. Ganun ba parang ginagawa ni Hontiveros? Maghanap na lang tayo ng bayaran. Naalala mo si Michael Murillo? Para ganun bang gagawin natin? Meron namang harap-harapan nagsasabi, may mga ledger sila, may mga invoices sila, may Correct. mga records, may mga videos na patunayan na ito kumuha tong mga bagman ng mga kongresista. Hindi ba enough yun sa mga utak nila na pwede na nating gawing state witness ang mga bugok? Sus ko, Ginoo, ano bang nangyayari sa Partner. Pilipinas? Partner, ganyan kabobo ngayon. Ako, pasintabi, karapatan ko namang sabihin to. Kasi mamamayan tayo, taxpayer tayo. Ganyan kabobo ngayon, partner, ang liderato ng Senado. Meron nang nariyan na, meron nang taong handang magsalita, pipigilan pa nila. Saan sila hahanap? O baka naman, partner, may niluluto silang panibagong whistleblower na ilalabas nila. At ito magdidikdik sa mga Duterte. Ipapasa sa mga Duterte itong mga maanumalyang flood control project at corruption na nangyari sa bansa. Baka yan naman, gustong gawin nila, partner. Baka lang, Diba? hindi ko sinisigurado. Baka isang araw may lumabas na kuno, sasabihin, ako, mas marami akong alam sa Diskaya. Alam ko ang mga nagaganap mula pa noong 2016 hanggang ngayon. O di, dawit na ang Duterte. Baka yun pa ang paniwalaan nila. Baka lang naman, partner. Hindi Meron malayong nga, mangyari. partner. Hindi malayong mangyari yan, partner. Oo. Meron nga. Sinabi nga ni Boying, di ba, meron na siyang hawak at lumapit sa kanya. So Ayun na panigurado, nga. hindi pa tapos yung script, hindi pa tapos yung drama, binibigay na babasahin, hindi pa na-memorize, kaya hindi pa siguro inilabas. Pero pag na-memorize na, ilabas ka na. Ganun ang mangyayari dyan, partner. Yun. Malamang. Malamang ang mga partner kasi mukhang pati ang ating mga viewers, mga partner, papasadahan ko lang sabi nga rito ni Rogelio Diniega, baka maghanap sila ng bayarang whistleblower. Yun. Sabi naman ni Ezra, school bukol ang Senado. Ano ba yan? Sabi naman ni Jazz, ang labanan dyan sa Senado versus Congress, Senado versus Senado. Itong malupit mga kapartner, Senado versus Senado, mukhang it seems like nagkakatotoo ito ngayon dahil mismo dyan sa Senado, sa pagpasok at pagtanggal sa isang abogado at mga abogado pinalitan ng mga iskol bokol, mga kapartner. So ngayon, nagkakagulo na. Huwag itutuloy, partner. Huwag itutuloy. Baka paano tayo dyan.